Samantala, inilunsad naman po ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang Pink Bus para sa mga senior citizen at mga kababaihan na may biyaheng Quiapo-Taytay. Ang ulat mula kay Dina Pagibitan. Kalbaryo para sa maraming Pilipinong pasahero ang araw-araw na sitwasyon ng kalsada sa Kamaynilaan. Ngunit doble pa nga siguro ang hirap nito para sa mga kababaihan, mga estudyante, senior citizens at may mga kapansanan tuwing rush hour. Kasunod ng pag-arangkada kailan lamang ng mga Pink Jeepney at UV Express, umarangkada na rin ang Pink Bus na may rutang Taytay-Quiapo. Tanging mga kababaihan, kabataan, senior citizens at PWDs lamang ang pinasasakay sa mga nasabing piling pampublikong sasakyan. Layo ng proyekto ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na mabigyan ng kaunting kaginhawahan sa biyahe ang mga nasabing sektor na madalas ay biktima rin ng mga pang-aabuso. Nagkakaroon din po yan ng mga, of course, ng mga sexual harassment at may mga nakapost na ho dyan sa mga video na naaming monitor at hindi ho talaga nabibigyan ng pagkakataon. Yung mga persons with disability nga, although yung first front row seat ay naka-allot para sa kanila, reserved sa kanila, pero ito ay nauupuan. Ang mga minor de edad po, 18 years old and below, pwede po yan. Pero pag may kasama, hindi na po. Ang mga may kapansanan, alam na po naman natin yun, at yung mga senior citizen, kailangan sila lamang. Pag yun namang mga iba, ay marami pa namang mga ibang sasakyan. Sa pag-aaral na ginawa ng RRCG Transit na nagmamay-ari ng mga Pink Bus, nasa 60% ng mga pasahero sa rutang Taytay-Quiapo at Alabang EDSA ay mga kababaihan. Base naman sa tala ng DOTC at LTFRB, nasa mahigit 1.2 milyong pasahero ang araw-araw na sumasakay sa may 5,000 city buses. Ginawa namin po ito dahil nakita po namin for the past few years na ang iba sa ating mga pasahero ay nahihirapan dahil sa paghahanap ng bus na hindi sila masisiksik, hindi sila mahihirapan. Yung Pink Bus ho natin, equipped siya ng bus TV. Meron po tayong CCTV sa loob ng bus, nire-record po namin para later on po kung meron mga incidents na naagrabyado ang pasahero, pwede ho lumapit sa amin para ma-review namin yung copy ng CCTV. Other than that, meron po tayo yung mga seatbelt saka fire extinguisher. Umani naman ng positibong reaksyon ang nasabing proyekto. I think very convenient kasi kung talaga mabibigyan ng priority yung mga babae na sumakay, hindi sila mahirapan. So, hindi na makipagsiksikan masyado. Napakahirap, lalo sa amin mga senior citizens, lalo ako, 67 years old na ako. Mahirap humabol sa sasakyan. Nahihirapan akong sumakay. Talagang maganda sa amin sa mga senior citizens itong ganitong programa nyo, itong Pink Bus, nakakasakay kami ng maaga. Maganda yung reaction, kaya nga nagpapasalamat sila dito sa proyektong ito. Ang sabi nila, pag rush hour, hindi na sila nahihirapan, lalo na dun sa mga hindi na nag-aagawan na sumakay, no? At mas konbinyente yung kanilang pagpasok at pag-uwi. Simula alas 4 hanggang alas 10 ng umaga at alas 4 hanggang alas 10 ng gabi, ang biyahe ng inaasahang 4 hanggang 5 Pink Buses sa bawat ruta nito sa Maynila. Sa susunod na linggo, nakatakda na ring ilunsad ang mga Pink Taxi. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagibitan.